Ang masasabi ko po, samahan nawa po kayo sa inyo pong mga paggawa at sa inyo pong bagong tungkulin bilang punong guro sa La Verdad Christian College. Nasa inyo po ang aming buong suporta at paniniwala na sa awat tulong po ng Diyos na ang nasimula ng ating former administrator na si Dr. Luz Cruz na maipagpapatuloy sa lalo pang ikabubuti at ikagaganda ng ating mahal na institusyon. Papalit sa pwesto ng kasalukuyang punong guro ng La Verdad Christian College na si Dr. Luz Biminda Cruz, iaanunsyo matapos ang pagre-retiro nito ngayong taon. Sanhi ng panahon ngayon, specifically kasi ako, asthmatic ako. So usually kapag mainit, hinihingal ako. Tsaka kapag during PE time, madali akong pagpawisan. Ang naging problema na ito, tapos ubot, sipon. Kasi di ba aircon din sa classroom, tapos galing ka sa PE. Yun yung madalas na nagiging problem. Pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga suliraning pangkalusugan sa mga estudyante na siyang balakid sa araw-araw nilang pagpasok. Yung mga project na hindi nabigyan ng attention last school year or ngayong school year is feeling ko yung sa college, wala tayong sineselebrate na CL month. Since naka-base tayo sa LB, Christian school. So parang hindi natin nasa-celebrate as college student yung CL month. Mga kandidato ng Students' Government Organization naganda ng bagong plataporma para sa halalan na darating na taong pampaaralan. Live mula sa studio, maghahandog sa inyo ng mga bagong balita. Magandang umaga mga guro at mag-aaral. Ngayon kami ay magbabahagi ng mga asahan at mahalagang impormasyon. Ako si John Risurio. At ako naman, si Juliana Roque. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-14 ng Hunyo, 2024. Para sa unang balita, bagong administrasyon ng La Verdad Christian College posibleng i-anunsyo sa darating na pasukan ngayong taon. Tinanggihan ng liham na makapanayam na magiging bagong punong guro sa darating na pasukan taong 2024-2025 sa La Verdad Christian School sa kadahilan ng hindi pa tamang panahon na pag-usapan ito. Para sa ibang detalye ng impormasyon, narito si Karing Kabatbat, magbabalita. Matapos i-anunsyo ang pagre-retiro sa posisyon ni Dr. Luz Biminda Cruz bilang punong guro ng La Verdad Christian School noong ika-5 ng Abril taong kasalukuyan, ay may naitakda na noong ika-21 buwan ng Abril taong 2024 kung sino ang magiging punong guro sa darating na pasukan 2024-2025. Sinubukan naming makapanayam ang magiging bagong punong guro sa darating na pasukan, ngunit tumanggi ito sa panayam namin sapagkat hindi pa tamang oras at panahon na pag-usapan ang magiging bagong punong guro dahil si Dr. Luz Biminda Cruz pa rin naman ang punong guro ngayong taon. Ang masasabi ko po, samahan nawa po kayo sa inyo pong mga paggawa at sa inyo pong bagong tungkulin bilang punong guro sa La Verdad Christian College. Nasa inyo po ang aming buong suporta at paniniwala na sa awat tulong po ng Diyos na ang nasimula ng ating former administrator na si Dr. Luz Cruz na maipagpapatuloy sa lalo pang ikabubuti at ikagaganda ng ating mahal na institusyon. Nabanggit din ng isang guro sa La Verdad na kahit bumaba siya sa kanyang posisyon bilang punong guro ay magtatrabaho pa rin siya sa La Verdad Christian School at bibisita pa rin paminsan-minsan dito. Sa ngayon ay hindi na muna ipapaalam sa publiko ang pagkakakilanlan ng papalit na punong guro sa darating na pasukan bilang respeto sa kasalukuyang punong guro na si Dr. Luz Biminda Cruz.
Ako si Karen Kabatbat para sa Balitaang Laberdarian, anunsyong aming binabalita, tapat at serbisyong tama. Pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga suliraning pangkalusugan sa mga estudyante na siyang balakid sa araw-araw nilang pagpasok. Pagkakasakit dahil sa matinding init, nagdudulot ng suliranin sa mga estudyante ng La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga. Sanhi ng pabago-bagong klima na nararanasan, ilang estudyante ay naabala sa araw-araw na pagpasok ngayong Mayo at pagpasok ng Hulyo. Ayon sa isang estudyante ng La Verdad, ang init daw ang sanhi kung bakit nakakaranas siya ng madalas sa paghingal, pagpapawis, ubot-sipon at migraine. Sanhi ng panahon ngayon, specifically kasi ako, asthmatic ako. So usually kapag mainit, hinihingal ako. Tsaka kapag during PE time, madali akong pagpawisan. Ang naging problema nito, tapos ubot, sipon. Kasi di ba aircon din sa classroom, tapos galing ka sa PE. Yun yung madalas na nagiging problem. Then, another thing na kinoconsider ko kapag sobrang init is sumasakit yung ulo ko. Nagkakaroon ako ng migraine. Ayon sa World Health Organization, ang panahon ng mataas na temperatura ay nagsasanhi ng iba't ibang problema sa kalusugan, tulad ng lagnat, pagsakit ng ulo at heat stroke. Hiling ni Ella na bawasan ang mga physical activity sa mga oras na tirik ang araw na maaaring dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng mga estudyante. Two things. In-offer na actually ng school is yung pagre-remind na paano tayo makakaiwas sa heat stroke. Yun yung sa page, official page ng La Verdad. And another thing is yung paglalagay nila ng aircon sa mga classrooms, especially sa college students, lalo na nasa taas yung classroom natin. So, nakabawas siya sa stress na nararamdaman, tsaka sa alinsangan. And then, lastly is, kung ano yung masasuggest kong solution is siguro, during physical activity of classes, bawasan yung mga activities wherein peak ng init, 11 or 12 p.m. ng afternoon, para maiwasan yung pagkahilo din ng mga students. Ang mga estudyante ay umaas na maisakatuparan ang hiling nilang ito. Katulad ng pagkakaroon ng aircon sa kanilang mga silid at pagbibigay ng tips sa Facebook page na eskwelahan para sa mainit na panahon na nakakabawas sa kanilang mga suliranin. Ako si Irish Harge para sa Balitaang Laberdarian. Anunsyong aming binabalita, tapat at serbisyong tama. Mga kandidato ng Students Government Organization o SGO, naganda ng bagong plataporma para sa halalan na darating na taong pang-paaralan. Abala ang mga kandidato ng Students Government Organization o SGO sa paghahanda ng kanilang mga plataporma para sa darating na taong pang-paaralan bilang paghahanda para sa nalalapit na eleksyon sa La Verdad Christian College. Mga kakandidatong SGO ngayong taon ay naghahanda na upang mailatag ang kanilang bagong mga plataporma para sa panibagong administrasyon. Naghahanda na ngayon ang mga kandidato para sa nalalapit na student government elections ng kanilang mga plataporma at plano kung sakaling sila'y maluklok. Yung mga project na hindi nabigyan ng attention last school year or ngayong school year is feeling ko yung sa college, wala tayong sineselebrate na CL month. Since naka-base tayo sa LB, Christian school. So parang hindi natin nasa-celebrate as college student yung CL month. Sa panayam kay Student Government Secretary at Vice Gubernatorial Candidate Febe Murillo, una niyang ipinahayag ang mga katangian ng isang kandidato na dapat mataglay sa kanilang mga tungkulin. Ang mga dapat i-prioritize na event for the next school year or kung may ihahabol pa is yung mga events na makakatulong sa students, hindi lang academically pero kahit non-ACADS kasi parang yun yung magiging magiging pahinga nila sa ACADS. Inilahad din ng sekretarya ang mga nais niyang makitang pagbabago sa susunod na administrasyon. Sa huli, umaasa pa rin siya na may papatuloy ang mga magagandang napasimulan ng nakaraang administrasyon. Mayroon din siyang mensahe sa mga kumakandidato ngayong halalan. Sa mga students and teachers ng La Verdad, ang message ko lang po is
sana po ipagpatuloy natin yung nagagawa ng LV and mas maging proud pa tayo bilang Laverdarian, hindi lang as a student but as a faculty members, kasi yung pride na binibigay natin and yung pride na meron yung Laverdad is ano siya, parang maraking karangalan sa atin, hindi lang bilang isang Laverdarian pero pati bilang isang tao. Ako si Doniver Ensong para sa Balitaang Laverdarian. Anunsyong aming ibinabalita, tapat at serbisyong tama. Mga taga-subaybay sa mundo ng sports, hindi lang pisikal na lakas ang labanan. Nandyan din ang mga kulitan at minsan may pagsubok na dumarating. Ikaw, partner na Riz, minsan ka na rin bang naging part ng isang sport? Yes naman, partner. Naging part rin ako ng isang sports. Lalo na nung kabataan ako. Hindi ko talaga makakalimutan yung partner. Ikaw ba? Ako kasi hindi ako mahilig sa sports, pero tara na't samahan nyo kami sa isang makabuluhang kwentuhan na magbibigay impormasyon at aral sa atin. Tampok ang pangyayari ng isang paboritong sports ng mga Pilipino. Narito si Fiona Cruz, maghahati. Naghahandang mga atleta ng volleyball team sa Laverdad Christian School muling sumabak sa pagsasanay para sa laban nila sa Private Schools Athletic Association o PISAA. Ang volleyball ay isa sa mga larong sinasanay ng Laverdad Christian College. Taon-taon ay sumasabak sa wall training ang mga manlalaro upang kumatawan bilang representatibo ng paaralan para sa laban ng PISAA. Ngunit ano nga ba ang hindi natin nakikita sa likod ng bawat masiglang laro na ating tinutunghayan? Basta matapos yung season ng isang game, for example, natapos yung season 1, after, siguro binibigyan lang namin sila ng 1 month vacation, tapos after nun, ready na ulit kami mag-training. May mga hindi rin inaasahang pagkakataon na nagkakaroon ng problema na siyang sumusubok sa determinasyon ng bawat estudyanteng atleta at kanilang coach. 3 weeks before ng Southzone, nagkadengue po ako. Tapos 1 week po, nagpahinga po ako. Hindi siya nakapag-training ng 2 weeks ng laban na. So yung katawan niya, baksak, and then first game namin noon, hindi namin muna siya pinaglaro. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanila upang lumahok. Pagkus ay ginawa nila itong motibasyon para maibigay nilang buo ang kanilang mga kakayahan. Doon ko po lahat nilabas yung Apo, ganun lang. Sa kabila ng hirap at pagod na nararanasan, mula training hanggang sa pakikilahok sa iba't ibang paaralan, hindi maikakaila ang taglay na dedikasyon ng mga ito upang patuloy na makabahagi para sa institusyon. Sabi nga sa nasusulat sa unang Timoteo, versikulo 4, kapitulo 8 at 10, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Gaya ng layunin ng presidente ng paaralan na si Brother Daniel Razon, ang pagiging estudyante ay isang paraan na humuhubog hindi lamang sa kasanayan ng mga bata, kundi pati na rin sa pagkatuto ng pakikipagkapwa, tulad ng pagkakaroon ng sports team na nagtataguyod ng parehong pisikal at espiritual na pag-unlad. At yan ang kwento ng isa nating ka-Laverdaran dito sa Laverdad Christian School. Back to you, Riz and Juliana. Yan ang mga balita ngayong araw. Ako si Juliana Roque. At ako naman si John Riz Suryo para sa serbisyong tapat at maaasahan.